Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, about naman sa temptation or in Tagalog tukso, no. Pag-uusapan natin dito kung paano nga ba natin i-handle ang temptation, no, at saka kung ano-ano nga ba ang mga temptation na ginagamit ni Satan para tayo ay magkasala tayo sa Diyos, para tayo ay ma-separate tayo kay God, no. Kasi bilang isang tao guys, no, talagang humaharap tayo ng temptation sa buhay natin araw-araw, no, hindi lang isang beses sa isang araw, pero multiple times tayong humaharap nitong temptation na to, no. Pero kahit naman na tayo ay humaharap sa temptation, ang mahalaga na lang sa atin guys, no, kung paano natin i-handle itong temptation na ito, kung tayo ba ay magi-give in or nasa atin naman guys, no, nasa atin naman ang pagdedesisyon, kasi hindi talaga maiwasan na ititempt tayo ni Satan, kasi yan ang trabaho niya, no, lalo na kapag tayo mga God believers, aasahan na natin na kaliwat kanan talaga ang temptation natin, kasi gusto ni Satan na isiparit tayo kay God, kasi naiinggit siya sa atin, no, nagsiselos siya, kasi bilang Christian may personal connection tayo kay God, no, nagsiselos siya sa connection or naiinggit siya sa connection na meron tayo kay God, kaya ang gagawin niya, gagawa siya ng paraan para ma-separate tayo kay God, no, gagawa siya ng paraan para maputol ang connection natin kay God sa pamamagitan ng pagkakasala natin, kaya ang gagawin niya, tutuksuhin niya tayo para mahulog tayo sa tukso, para magkasala tayo sa Diyos, diba? Kasi syempre, pag ikaw natukso, nag-give in ka doon sa temptation, ibig sabihin, nag-disobey ka sa mga salita ng Diyos, magkakasala ka sa Diyos, ibig sabihin, masisiparit ka ngayon kay God. Ang kasalanan kasi natin guys, no, yun ang nakakapagsiparit sa atin sa Diyos, diba? Kaya talagang gagawin ni Satan lahat ng paraan para tayo ay tuksuhin, no? Gumagamit yan si Satan ng mga strategy kung ano yung gawin niya para matukso tayo, no? Isa na talagang paraan na ginagamit ni Satan para tuksuhin tayo ng mga believers ay sa pamamagitan ng lust of the eyes, no? Yung kung saan natin siniset yung mata natin, yung lust of the eyes ay tumutukoy ito sa mga material na bagay, no? Kung saan natin siniset yung mata natin, halimbawa pinagtutuon na natin ng pansin yung mga material na bagay na yan, na to the point na yung material na bagay na yan na pinagtutuunan natin ng pansin natin ay gusto natin mapasa atin, no? Gumagawa tayo ng paraan para mapasa atin, no? Alam naman natin na anong sabi sa Bible guys, na dapat ay iset natin yung mga mata natin sa mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, kasi ang mga mata natin ay siya ang liwanag sa katawan natin, no? Basahin natin dito sa Matthew chapter 6 verse 22, the eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, your body will be full of light, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Nakasaad nga dito, ang mga mata nga natin ay siya yung liwanag, siya yung lampara sa katawan natin, no? Kaya ang nakasaad dito, kapag healthy daw ang mga mata natin, halimbawa ang mga mata natin nakaset sa mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Sa mga godly works ni God, no, doon natin tinuon yung pansin natin, doon natin sinet yung mga mata natin, yung katawan daw natin ay mapupuno ng liwanag. Pero kapag masama daw ang mata natin, halimbawa ang mga mata natin sinet natin sa worldly things or mga bagay na nabibilong sa mundo na ito, no, mababalutan daw ng kadiliman yung katawan natin, no, kasi pag ang liwanag daw ng katawan natin, yung kadiliman, gaano daw ba kalaki yung kadiliman ng katawan natin, baka mamaya hinayaan na natin na ang mga gawain natin ay mga evil desires na talaga, no? Yung mga evil works na ang mga ginagawa natin, at ang mga desires natin ay puro desires of the flesh na, no? Yung nababalutan na tayo ng kadiliman kapag ganun ang mga desires natin, no? At saka, pangalawa naman na categories na ginagamit ni Satan para tayo ay magkasala, para tayo ay mahulog sa temptation, itong lust of the flesh, no? Yan talaga, no? Kasi alam naman natin, bilang tao, no? Tayo ay marupok tayo, no? Ano-ano nga ba itong mga lust of the flesh na to? Ito na yung nag-i-engage tayo dito sa sexual immorality, di ba? Nagiging sexually immoral na tayo. Halimbawa, nakikipag-sex tayo sa boyfriend or girlfriend natin, or di kaya wala tayong relasyon sa tao na yun, nakikipag-sex tayo basta hindi pa kasal. Yan ay nabibilong sa sexual immorality. At saka, yung ano na yan, masturbation na yan, diba? Lust of the flesh din yan. Yung tinitingnan mo yung kapwa mo na may pagnanasa, kasama din yan sa sexual immorality, no? Yung titignan mo pa lang yung kapwa mo, pero yung tingin mo may kasamang pagnanasa, pinagnanasaan mo na sila sa tingin mo pa lang,
kasalanan din yan sa Diyos, no? Nabibilong yan sa sexual immorality. At saka, isa pang lust of the flesh ay itong gluttony na to, no? Itong katakawan natin, no? Ito talaga din ang isa sa common temptation sa tao, yung pagiging matakaw natin, no? Yung bang overconsumption sa pagkain at saka sa inumin, no? Yung bang kahit nabusog ka na, hindi ka nakukontento, gusto mo pang lamanan pa yung tiyan mo, di ba? Hindi na healthy yung ganung gawain, guys, no? Kasi kung gusto natin na maging healthy, dapat balance lang ang kinakain natin, no? Huwag sobra-sobra, kasi kapag sobra-sobra, yan ay masama na yan sa kalusugan natin. At saka, ang excessive na pagkukonsume sa pagkain, no? Yung sobra-sobra mo ng katakawan, ay nabibilong na yan siya sa kasalanan na idolatry. Kasi, parang doon na ang focus mo, yun na yung pinagtutuunan mo ng pansin, kasi nga ikaw ay matakaw ka, lahat na lang ng nilalaman mo sa isip mo, lahat na lang ng ginagawa mo, focus ka na doon sa pagkain, no? Maaring yun doon na nauubos ang oras mo or ang atensyon mo, doon na lang ang atensyon mo, doon na lang ang focus mo, kasi nga matakaw ka, puro pagkain ang laman ng isip mo, puro pagkain ang laman ng tiyan mo, di ba? Yan ay nabibilong yan sa idolatry, kasi sa halip na sigat yung unahin natin sa buhay natin, sa halip na doon tayo mag-focus kay God, ang atensyon natin ibigay natin kay God, napunta na sa pagkain, no? Nagiging idol mo na yung pagkain na yun, no? Idolatry na matatawag yun, guys, no? At saka, ito din yung pagiging glutton natin, ay tuturuan din tayo nito para maging selfish, no? Kasi, syempre, di ba, kapag matakaw ka, puro sarili mo lang yung iniintindi mo, kung paano mo, kung anong ilalaman mo sa tiyan mo, kung anong kakainin mo, di ba, kung anong lutuin mo para mabusog ka, sa halip na mag-share tayo ng food natin, mag-share tayo ng pagkain natin sa mga tao na hindi afford na bumili ng pagkain, no? Sa mga tao na nagugutom, no? Yung mga tao na nasa kalye, na walang pambili ng pagkain, dapat mag-share tayo. Pero, ang iniintindi natin yung sarili natin, dahil nga sa katakawan natin, sarili lang natin yung pinapasaya natin, yung binibigyan natin ng satisfaction, yung sarili natin. Wala na tayong time para mag-share ng blessings natin sa iba, para mag-share ng pagkain natin sa ibang tao, ng mga nagugutom, no? So, tuturuan pa tayo nitong pagiging matakaw natin para maging maramo tayo or para maging makasarili tayo, no? At saka sa pamamagitan nitong gluttony na to, mawawalan tayo ng self-control, no? Hindi na natin makontrol yung sarili natin na kumain ng kumain, uminom ng uminom, kasi nga yan ay parang hinahanap na ng katawan mo, addiction na yan, di ba? Food addiction na yan, di ba? Ay mawawalan ka na ng self-control, parang mawawalan ka na ng pagpapahalaga sa sarili mo. Hindi mo na inaalagaan yung sarili mo, kasi kung ikaw, pinapahalagahan mo yung sarili mo, aalagaan mo, hindi ka kakain ng mga sobra-sobrang pagkain na alam mong masama sa kalusugan mo, alam mong pwedeng maghatid ng maraming sakit sa katawan mo, no? Dapat ay balance lang ang mga kinakain natin, huwag sobra-sobra para magkaroon tayo ng healthy na pangangatawan, guys, no? At saka pangatlo naman na categories na ginagamit ni Satan para tayo ay item, para tayo ay mahulog or mag-give in sa temptation, ay itong tinatawag na pride, di ba? Ang pride na to, guys, ay isang serious na kasalanan ito, kasi kasama ito sa deadly sins, no? Sa pamamagitan ng pride na to, tuturuan tayo nito para maging mayabang tayo, no? Kasi halimbawa, kapag ikaw ma-pride ka, di ba? Parang tinitingnan mo yung sarili mo na no? Halimbawa kasi, guys, no, kapag ikaw kasi, kapag pride ka, mataas ang ego mo, tuturuan ka nito para magyabang ka, para tignan mo yung sarili mo na mas mataas ka sa ibang tao, para tignan mo yung sarili mo na mas magaling ka, mas matalino ka sa ibang tao, no? At saka, sa pamamagitan ng pride, halimbawa ay may mga positions ka or may mga pagmamay-ari ka na, no? Yung may marami ka ng pagmamay-ari sa sarili mo, ipinag-iiyabang mo sa iba, di ba? Kapag ma-pride ka kasi, ibinibida mo sa iba kung ano man yung mga pagmamay-ari mo na, kung ano man yung mga positions na meron ka. Kapag ma-pride ka, halimbawa nakatanggap ka ng award, yung anak mo may mga achievements, yung pamilya mo may mga achievements, binibida mo sa iba, ikinukwento mo sa iba kasi gusto mo external validations, di ba? Mula sa ibang tao, gusto mo makakuha ka ng admiration mula sa ibang tao, kaya pinag-iyabang mo kung anong meron ka, no? Ayan ay malaking kasalanan sa Diyos, guys, no? Kasi yan ay nabibilong sa pride, no? Kasi ayaw ni God na ma-pride tayo, inuupos niya yung mga tao na mga ma-pride, pero itinataas niya yung mga tao na mga humble, no? Kasi yun ang gusto ni God, na maging humble tayo, no? Magpakumbaba tayo, no? Kahit tayo, marami ng mga positions, huwag nating ipagmayabang yan, no? Kasi hindi naman yan na
galing lang sa sariling kakayahan natin. Yan ay galing pa rin sa Diyos. Kaya wag nating ilagay sa sarili natin yung recognition, wag nating ilagay sa sarili natin yung credit ng lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Dahil alam naman natin na hindi natin magagawa ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa Diyos, no? Kaya napakahalaga talaga guys na mga healthy na bagay yung iset natin sa mata natin para magiging healthy ang buong katawan natin. Kasi nang dahil sa mata natin, nakakakumit tayo ng maraming kasalanan, no? Kasi nga, tulad ng sinabi sa Bible, yung mata natin, yan ang liwanag sa katawan natin. Kaya, ang iset natin sa mata natin, yung mga healthy na gawain, mga healthy na mga bagay, kung gusto natin na maging healthy ang katawan natin, maging healthy ang buong katawan natin, maging healthy ang buong pagkatao natin, guys, no? Ano nga ba ang dapat nating gawin para hindi tayo mag-give in sa tukso, no? Or para hindi tayo mahulog sa tukso, no? Una na talaga dyan guys, no? Iwasan natin yung mga environment or mga lugar na kung saan pwede tayong matukso, di ba? Katulad na lang ng panonood natin sa social media na yan kasi marami talagang mga tukso dyan, no? Diyan tayo nagkakasala ng lust of the flesh at saka lust of the eyes. Iwasan nating manonood ng mga panuuri na hindi kaya-aya sa mata, no? At saka iwasan natin na pumunta sa mga lugar na kung saan pwede tayong matukso. Halimbawa na lang, no, yung mga bar na yan na may mga babae na mga naguhubad or may mga macho dancer, di ba? Dapat huwag tayong pumunta sa mga ganung lugar. Alam naman natin na may mga tukso talaga dyan. At saka, iwasan natin na tumingin sa mga bagay na sobrang yung mga magagara na mga bagay na pwedeng maakit yung paningin natin, maakit yung mga mata natin. Iwasan natin yung mga ganung panuorin para hindi tayo matukso, di ba? Para hindi tayo magkasala nitong covetousness na to, no? Ito yung pagdi-desire mo ng mga bagay na hindi sa'yo, di ba? Halimbawa, may mga kakilala ka, may mga magagarang bagay sila, may mga magagandang sasakyan sila, may magagarang bahay sila, kung ano pa bang mga bagay na mayroon sila, no? Para maiwasan natin itong covetousness na to, huwag na nating pagtuunan ng pansin yung mga bagay na hindi naman sa atin, no? Huwag na nating ituon yung pansin natin, huwag na nating paglaanan ng oras yan para tignan yung mga bagay na hindi naman nabibilong sa atin, no? Para hindi tayo magkasala ng covetousness sa Diyos, di ba? At saka, pangalawang gagawin natin, para hindi tayo mag-give in sa tukso, para hindi tayo mahulog sa temptation, ialis natin yung sarili natin kung saan nangyayari yung temptation, no? Lumayo tayo, umalis tayo, di ba? Layuan natin yung lugar na yon kung saan tayo tinitempt para maiwasan natin yung temptation. Katulad na lang ng ginawa ni Joseph, no? Kasi si Joseph, nung nagbinata na siya, magandang lalaki, so guwapo siya, no? Maganda yung itsura niya, maganda siya pumurma. So, yung asawa ng master niya, asawa ni Potiphar, si Potiphar ay master niya, no? Nagkagusto sa kanya. So, inaakit siya ng asawa ni Potiphar na ang gusto ay tabihan siya, no? Gusto ay makipag-sex sa kanya, makipagtalik sa kanya. Pero ang ginawa ni Joseph, hindi siya nagpatukso, no? Kahit nung time na nahuli siya kasi nahawakan yung damit na suot-suot niya, ang ginawa niya, hinubad niya yung damit niya, iniwanan niya, tumakbo siya palabas, no? Talagang iniwasan niya yung asawa ng master niya kasi ayaw nga niya na magkasala sa Diyos, di ba? Dapat ganun ang gawin natin na kapag tayo may tumutukso sa atin, para hindi tayo mahulog sa temptation, lumayo tayo sa lugar na yun, lumabas tayo, or di kaya umuwi tayo, lumayo tayo, di ba? Alisan natin yung lugar na yun kung saan nangyayari yung temptation para hindi talaga tayo mahulog sa temptation, no? Dapat gayahin natin si Joseph na may pagpapahalaga siya sa relationship niya kay God. Ayaw niya magkasala sa master niya kasi mabait naman ang pakitungo sa kanya ng master niya, at saka higit sa lahat, ayaw niya na magkasala sa Diyos kasi naiintindihan niya na isang malaking kasalanan ang pagkukumit ng adultery. Kaya ang ginawa niya, lumayo siya sa lugar na yun, no? Pero naging dahilan pa yung pag-iwan niya sa damit niya para siya ay akusahan ng asawa ni Potiphar, no? Nakulong siya kasi ginawan siya ng kwento, no? Na yung asawa naman niya naniwala sa kanya, kaya ang ginawa, pinakulong si Joseph, no? Nakulong tuloy si Joseph sa kasalanan na hindi niya nagawa. Pero kahit na ganun ang nangyari sa kanya, ang mahalaga, naiwasan niya yung tukso, hindi siya nagkasala sa Diyos, no? Malinis siya sa paningin ng Diyos, no? Marumi man siya sa paningin ni Potiphar kasi naniwala nga si Potiphar doon sa asawa niya, pero sa mga mata ng Diyos, malinis siya, alam ng Diyos na siya ay walang kasalanan, no? Kaya yun dapat ang i-priority natin, no? Yung sundin natin ang mga kautusan ng Diyos para magiging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. So, ang nangyari sa kanya, dahil umiwas siya sa tukso, no? Na-fulfill ni God kung ano man yung kalooban ni God sa kanya, no?
Inilagay siya sa palace, no? Giging kanang kamay pa siya ni Pharaoh, 'di ba? Yung king ng Egypt, no? Napunta siya sa palace, nagiging kanang kamay siya ni King Pharaoh, no? O 'di ba? Napabuti patuloy siya, no? Kasi iniwasan niya yung tukso na pwedeng makapagpabagsak sa kanya, pwedeng mag-drag down sa kanya, naiwasan niya. Kaya napaganda ang nagiging destiny niya, no? Dahil sa pagiging faithful niya, no? Pagiging faithful niya kay God, no? Kaya sana pamarisan natin si Joseph, guys, no, na sa kabila ng pagiging bata niya, hindi siya nagpadalos-dalos sa desisyon niya, hindi siya nagpapatangay sa tukso sa kanya, no. Iniwasan niya kung ano man yung tukso na dinanas niya noon, no, naiwasan niya, no. Nakapag-isip pa rin siya ng tama, no. Kaya dapat ganun ang gawin natin, guys, kasi tulad ng nakasaad sa Bible, sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 16, "For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world." O diba, nakalagay nga dito na lahat daw ng mga bagay sa mundong ito, yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride ay hindi yan galing sa Diyos, kung hindi yan ay galing sa mundong ito, no? Kaya talagang malaking kasalanan sa Diyos kapag tayo ay nag-give in tayo sa temptation na ito, guys, no? At saka pangatlo naman natin gawin para maiwasan natin ang temptation na ito, guys, kailangan i-submit natin yung sarili natin sa Diyos, no? Para malabanan natin yung tukso, no? Hindi tayo mag-give in sa temptation. Tulad ng nakasaad sa James chapter 4 verse 7, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you." Diba? Malinaw na nakasaad dito na i-submit nga natin yung sarili natin kay God, no? Talagang complete surrender kay God, no? Yung lumakad tayo sa mundong ito na yung Holy Spirit ni God ang hayaan natin na mag-lead sa atin, di ba? Para hindi natin mag-gratify yung flesh natin, hindi natin mabigyan ng satisfaction yung sarili natin. Hayaan natin yung Holy Spirit ni God ang mag-lead sa atin kung ano man yung mga dapat nating gawin na naaayon sa kalooban ng Diyos sa atin, no? Para talaga ay malabanan natin itong tukso ni Satan, para tayo ay layuan ni Satan, di ba? Yan ang nakasaad dito, na kailangan i-submit natin yung sarili natin kay God, i-resist natin yung devil para layuan tayo, no? At saka, pang-apat naman na dapat natin gawin, dapat ay maging matatag tayo sa pananampalataya natin sa Diyos, no? Kapag may pananampalataya tayo sa Diyos, no, tiwala natin, ibigay natin kay God, hindi tayo mag-give in sa tukso ni Satan sa atin. At saka pang-lima naman na dapat nating gawin, mag-memorize tayo, mag-meditate tayo nito mga salita ni God, kasi si Jesus Christ dati, di ba, nakaranas din siya ng tukso, mas malupit pa nga yung tukso na naranasan niya, kasi nung time na tinukso siya ng devil, siya ay gutom na gutom kasi kakatapos lang ng 40 days, 40 nights fasting niya, wala siyang kain sa loob ng 40 days at saka 40 nights, tapos tinukso siya ni Satan, no? Sinabi ni Satan sa kanya, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato, di ba? Kung tutuusin, kung nag-give in siya sa tukso, ay kaya niyang gawin kasi nga powerful siya, kaya niyang gawin na yung bato ay gawin niyang tinapay, pero gumamit siya ng mga Bible verse, di ba? 3 beses siya tinukso ni Satan, pero ang sagot niya ay puro mga words of God, no? Puro mga words of God ang ginawa niyang sagot kay Satan. Kaya ang ginawa ni Satan, ang ginawa ng devil, umalis siya, di ba? Nilayuan niya si Jesus Christ dahil hindi nagpatukso si Jesus Christ sa kanya. Kaya dapat ganun din yung gawin natin. Dapat magkabisado tayo ng mga Bible verse ni God dahil yan ay magagamit natin balang araw kapag tayo ay humaharap ng mga temptation sa buhay natin, no? At saka, ang 6 naman na dapat natin gawin ay walk by the Spirit, no? Hayaan natin na yung Spirit ni God yung lead sa atin, di ba? Yung will ni God ang nasusunod sa buhay natin, hindi yung will natin, no? Hayaan lang natin si Holy Spirit kung anong gusto niyang ipagawa sa atin, kung ano yung gusto niya na gawin natin, no? Para hindi talaga tayo mahulog sa temptation, guys, no? Kasi tulad ng sinabi ko, kapag tayo lang na tao, kapag hindi natin hayaan yung Espiritu ni God ang mag-lead sa atin, kapag tayo na tao, hindi talaga imposible na mahulog tayo sa tukso kasi tayo ay mga marurupok tayo bilang isang tao, hindi tayo perfecto, no? Kasi nga, marupok tayo, madali lang tayong tuksuhin, lalo na kapag maliit lang yung pananampalataya natin sa Diyos, hindi natin sinurinder yung sarili natin ng complete surrender talaga, no? Madali lang tayong tuksuhin, no? Kaya kailangan hayaan natin yung Spirit ni God ang mag-lead sa atin para makaiwas tayo sa temptation na ito, guys, no? Pero kung tayo man, hindi talaga maiwasan kasi tulad ng sinabi ko, bilang isang tao,
Paminsan-minsan talaga ay nahuhulog tayo sa temptation, nag-give in tayo kasi bilang isang tao kasi napapagod tayo, no? Tapos vulnerable tayo, may mga kahinaan talaga tayo, kaya minsan nahuhulog talaga tayo sa temptation. Ang gawin natin kapag tayo ay nahulog man sa temptation, hindi talaga naiwasan na natukso tayo, no? Magsisi tayo kaagad, guys, no? Mag-repent tayo kaagad sa mga kasalanan nating nagawa, humingi tayo ng tawad sa Diyos, 'di ba? Ikumpisal natin lahat kung ano man yung mga pagkakasala natin para ma-restore yung relationship natin kay God, no? Para hindi tayo ma-separate kay God, para maibalik kung ano man yung connection or ano man yung relationship na meron tayo kay God, no? Yan ang dapat nating gawin, guys, no? At saka mag-pray tayo nitong mga deliverance prayer tulad ng sinabi ko sa inyo. Sana, guys, bawat isa sa atin, gayahin natin si Joseph na naiwasan yung tukso. Gayahin natin si Jesus Christ na kahit na sa sitwasyon niya na yun, na gutom siya, pero hindi siya nag-give in sa temptation ng devil sa kanya, no? Kaya dapat pamarisan natin si Jesus Christ, pamarisan natin si Joseph na hindi sila nag-give in sa temptation sa kanila ng devil, no? So, yun na naman yung aking maisi-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!